Para sa 50-year-old na si Kelly Coppola at 53-year-old na si Kenneth Pullman, ang summer ng 2004 ay puno ng saya. Pareho silang dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Si Kelly mula sa mapang-abusong mister at mahirap na divorce, habang si Kenneth naman ay wala ng unang misis dahil sa cancer 17 years na nakakalipas. Nang magkita sila, sinabi ng kanilang mga pamilya na ngayon lang nila nakita ang dalawa na ganito kasaya at kakontento. Ang kanilang relasyon ay bumuo ng isang magandang bagay. Isang pinagsamang pamilya na kasama ang mga anak ni Kenneth mula sa una niyang asawa. Yun ay sina Brianna, 25 years old, Tyler, 21 at Jenna, 14. Pati na rin ang anak ni Kelly na si Gianna, 15 years old. Pero ang kanilang pangalawang pagkakataon sa pag-ibig ay nakakuha ng pansin ng isang tao na naniniwalang hindi karapat-dapat maging masaya si Kelly. Isang taong matagal nang nagpaplano ng paghihiganti. Isang taong handang gawin ang kahit na ano para sirain ang buhay na pinagsikapan nilang buuin. Ipinanganak si Kelly noong 1974 at lumaki sa Long Island kasama ang kanyang mga magulang na sina John at Karen. Mula pa noong bata siya, tinawag na siya ng kanyang pamilya na the ultimate daddy's girl dahil sobrang lapit niya sa kanyang ama. Ayon sa kanyang hipag na si Lori Patton na nakilala ng kapatid ni Kelly na si Ryan noong high school pa lang, napakalapit ni Kelly sa pareho niyang magulang. Tinatawagan niya ang kanyang ina araw-araw at siyang paboritong anak ng kanyang ama. Nag-aral si Kelly sa Sachem High School kasama ang kanyang dalawang kapatid na lalaki na sina Ryan at Kyle. Ayon kay Lori na kilala na si Kelly sa loob ng 27 years, palagi itong maganda, masayahin at puno ng energy. Marami siyang kaibigan na tunay niyang pinahahalagahan at lagi niyang kinakausap. May liwanag din sa loob ni Kelly, isa siyang masigla at palangiting tao na laging nagdadala ng saya sa mga tao sa kanyang paligid. Isa siyang taong hindi nakakalimot ng kaarawan at laging kumukontak sa mga taong mahalaga sa kanya. Tinawag din siya ng kanyang mga pamangkin na the best auntie ever dahil hindi siya kailanman pumalyas sa pagdalo ng mga soccer games o mga school event ng mga pamangkin. Pagkatapos ng high school, sinundan ni Kelly ang landas na karaniwan sa maraming kabataang babae. Nakilala niya si Daniel Coppola at kalaunan ay nagpakasal sila. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na si Gianna na naging sentro ng mundo ni Kelly. Sa unang tingin, maayos at normal ang lahat. Nagtatrabaho si Kelly sa accounting department ng isang media company habang pinagsasabay ang pagiging ina at ang kanyang karera. Sobra siyang totoo kay Gianna, dumadalo siya sa bawat cheerleading competition at bawat school event ng kanyang anak. Ayon kay Lori, malaking bahagi ng buhay nila noon ay ang mga cheerleading competitions at si Kelly ay laging naroon para sumuporta. Ang layunin ni Kelly ay matiyak na maibibigay kay Gianna ang lahat ng pangangailangan nito at maranasan din niya mga bagay na nagpapasaya sa kanya tulad ng mga pagbabakasyon, pagbisita sa lungsod o pagpunta sa Great Adventure at Disney World. Gusto niya maging masaya ang kanyang anak hanggat maaari. Pero sa likod ng mukhang masayang buhay pamilya, nahihirapan na pala si Kelly. Alam ng mga taong malapit sa kanya na may problema sa pagsasama nila ni Daniel. Bilang isang pribadong tao, bihira siyang mag-share tungkol sa problema nilang mag-asawa. Pero may mga nakikita ng kakaiba sa kanila. Ayon sa kanyang pamilya, naging mapang-abuso si Daniel. Lumabas din sa mga record ng pulis na nagkaroon ng isang insidente ng domestic violence sa panahon ng kanilang pagsasama bagamat itinuturi itong non-criminal. Ngunit para sa pamilya ni Kelly, alam nilang mas madilim ang katotohanan kaysa sa nakasulat sa papel. Sa huli, nagpa siya si Kelly na gumawa ng isang matapang na desisyon. Yun ay ang iwanan si Daniel. Ang proseso ng divorce ay naging mahirap at puno ng alitan. Noon na hindi alam ni Kelly kung gaano kalaki ang galit ni Daniel sa kanya dahil sinisisi siya nito sa lahat ng financial loss. Ang pait at galit ay unti-unting namuo sa loob ni Daniel at habang lumilipas sa mga araw lalo itong nagiging mapanganib. Natapos ang kanilang divorce bandang 2002 o 2023, 1 o 2 taon bago pumanaw si Kelly. Para kay Kelly, ito ay tanda ng kalayaan, wakas sa isang kasal na nagdulot ng matinding sakit. At makakatuon na siya sa pagiging mabuting ina kay Gianna at marahil sa paghahanap muli ng kaligayahan. Nanatiling malapit si Kelly sa kanyang pamilya sa panahong yon ng pagsubok sa kanyang buhay. At nang tuluyan siya makabangon mula sa divorce, handa na siyang yakapin muli ang buhay. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho, pagpapalaki kay Gianna at pakikisalamuha sa pamilya at mga kaibigan.
Ang hindi alam ni Kelly ang bagong simulang niyang ito magdadala sa kanya sa isang taong lubos na magbabago ng kanyang buhay. Si Kenneth Pohlman Jr. ay may sarili ring kwento ng sakit at katatagan. Siya ang pinakamatanda sa 4 na magkakapatid na sina John, Tony Ann at Tommy na sumunod sa kanya. Lumaki siya sa Long Island sa panahong iba pa ang takbo ng buhay. Naalala ni Tommy na lumaki sila magkakapatid nung wala pa mga cellphone o video games. Noon ang mga bata ay naglalaro lang sa labas ng bahay at uuwi lang kapag nagsimula na mag-ilaw ang mga poste sa kalsada. Mahilig din sa sports ang mga Pohlman mula pagkabata gaya ng stickball, football o kickball. Halos lahat ay laro na sinasabayan nila. Nagtapos si Kenneth sa Sunny Old Westbury at nagtagumpay sa IT industry. Sa loob ng 18 years, nagtrabaho siya bilang Senior Account Executive sa Converge Technology Group. Pero higit sa lahat ang pagiging ama ang tunay na naglalarawan kung sino si Kenneth. Sa murang edad nagpakasal si Kenneth at ang una niyang asawa ay si Kim. Nagkaroon sila ng 2 anak na sina Brianna at Tyler at bumuo ng masayang pamilya. Magkasundo at devoted sila mag-asawa para sa kanilang mga anak. Ngunit noong 2007 habang nasa kalagitnaan pala ng kanyang 30s si Kenneth, dumating ang matinding trahedya. Na-diagnose si Kim ng isang bihirang uri ng cancer. Sa kabila ng matapang na pakikipaglaban, hindi niya nalampasan at naiwan si Kenneth na palakihin sina Brianna at Tyler bilang isang single father. Pagkamatay ni Kim, binuhos ni Kenneth ang buong sarili niya sa pagiging pinakamahusay na ama na kaya niyang maging. Itinatag niya ang Pohlman Foundation upang makalikom ng pondo para sa cancer research bilang alaala sa kanyang yumaong asawa. Pero kahit ganun pa man, hindi kailanman ang hina ang kanyang dedikasyon sa mga anak. Kalaunan muli nagpakasal si Kenneth at nagkaroon ng isa pang anak, ang bunsong si Jenna. Madalas magbiyahe ang pamilya Pohlman, pumupunta sa Disneyland, sumasakay sa cruise at nagbabakasyon sa iba't ibang lugar. Ngunit kalaunan natapos din ang ikalawang kasal na yon at muli naging single father si Kenneth. Ngayon 3 na ang kanyang mga anak. Noong 2023 nakilala ni Kenneth si Kelly Coppola. Kapwa sila mga single parents na dumaan sa matinding sakit at pagkawala. At pareho silang handang magsimulang muli. Ayon sa kanilang mga pamilya, para silang soulmates dahil sobra silang magkasundo at suportado sila pareho ng kanilang pamilya. Muling umibig si Kelly sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Niyakap ni Kelly ang pamilya ni Kenneth at ganon din si Kenneth sa anak ni Kelly na si Gianna at sa buong pamilya nito. Pareho silang pamilyado at mapagmahal sa pamilya. Ayon sa mga nakakilala sa kanila, ang panahon na kasama ni Kelly si Kenneth ay ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Ayon sa pamilya ni Kelly, hindi pa nila kailanman nakita na ganon siya kasaya dati o may taong ganon kabuti at kamahal siya. Di nang tagalan nagpa siya ang magkasintahan na magsama sa isang bahay. Sa isang magandang 6-bedroom home na nagkakahalaga ng $1.1 million o kulang-kulang 63 million sa peso sa Brasswood Road, St. James sa US. Ngunit higit pa ito sa isang bahay, ito ay nagiging pundasyon ng kanilang pinagsamang pamilya. Malugod na tinanggap ni na Brianna, Tyler at Jenna sina Kelly at Gianna sa kanilang tahanan. Tinanggap ni na Kenneth at ng pamilya niya si Kelly at ang pamilya nito sa kanilang tahanan. Ito ay 2 pamilya nagsama at lumilikha ng isang magandang panibagong simula. Noong June 2024, binigyan ni Kenneth si Kelly ng isang perpektong selebrasyon para sa ika-50th birthday nito. Para sa pamilya ni Kelly, napakahalaga na makita siyang tunay na masaya matapos ang maraming taon ng paghihirap kasama ang dating mister na si Daniel. Bagamat hindi sila nagpakasal, buong pagsasama at pagmamahalan ni na Kelly at Kenneth, pati na rin ang kanilang pinagsamang pamilya. Sama-sama nilang binuo ang kanilang buhay, pagpaplano para sa hinaharap at lumikha ng tahanang puno ng pagmamahal at tawanan. Ngunit may isang tao na hindi matanggap ang kasiyahan ni na Kelly at Kenneth, yun ay si Daniel. Habang pinapanood niyang dating asawang si Kelly na muling nakahanap ng kaligayahan, nabuo sa kanyang puso't isipan ang inggit at galit. Nung nalaman ni Daniel ang tungkol sa relasyon ni na Kelly at Kenneth, nagsimula ang mga pagbabanta. Ayon sa pamilya Pohlman, maraming beses na nagbanta si Daniel. Alam nilang seloso at naiinggit si Daniel, ngunit hindi nila alam kung gaano kapanganib ang selos na yon. Ang hindi rin nila alam na matagal nang pinaplano ni Daniel ang kanyang paghihiganti. Noong August 28, isang karaniwang Miyerkules ng gabi sa tahimik na lugar ng St. James sa Long Island.
Si Kelly at Kenneth ay naghahanda na magpahinga sa kanilang bahay. Ang bahay na yon ay naging kanlungan ng kanilang pinagsamang pamilya, isang lugar kung saan nagtagumpay ang pagmamahalan laban sa sakit ng nakaraan. Nasa bahay din si Gianna na naghahanda para sa isa pang araw sa Smithtown High School East, kung saan siya isang cheerleader ng Long Island Cheer Diamonds. Dapat ay isa lang itong payapang gabi sa bago nilang bahay na magkasama. Ngunit 3 milya ang layo sa Harbor Road sa head of the harbor, si Daniel pala naghahanda na isa katuparan ng kanyang plano. Hapon ng araw na yon, kasama ni Daniel si Gianna sa kotse habang nagmamaneho. Ngunit naging nakakatakot ang kilos ni Daniel dahil pabigla-bigla ito sa pagdadrive at pagpreno at may mga nababangga pang bagay. Dahil sa takot, nakiusap si Gianna sa kanyang ama na ibalik na lang siya sa bahay ng kanyang ina. Pumayag si Daniel, ngunit pagdating nila sa bahay sa Brasswood Road, hindi lang niya ibinaba si Gianna at umalis. Badang 11:30 ng gabi nag-text si Daniel sa kanyang anak upang itanong kung nasaan ang kwarto ni Kelly at Kenneth. Pagkatapos ay inutusan niya si Gianna na lumabas ng bahay at sumakay muli sa kanyang sasakyan. Walang kaalam-alam ang dalagita sa masamang balak ng kanyang ama, kaya sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na mangyayari ang nakakatakot na gabi ng kanyang buhay. Habang naghihintay si Gianna sa loob ng kotse, nagtago si Daniel sa likod ng isang palumpong malapit sa harap ng bahay. Binaril niya ang lock ng pinto saka pinasok ang bahay. Umakyat siya sa itaas kung nasaan ay naroon sina Kelly at Kenneth. Ang pag-atake ay mabilis at napakabrutal. Pareho niyang binaril at napatay sina Kelly at Kenneth. Sa pagmamadali niyang makatakas, naiwan ni Daniel ang kanyang mga tsinelas sa pinangyarihan ng krimen. Pagkabalik niya sa sasakyan kung saan naghihintay ang nanginginig sa takot na si Gianna, sinabi ni Daniel ang mga salitang habang buhay na tatatak sa isipan ng kanyang anak. Ayon sa kanya, pinatay ko ang mami mo at si Kenneth. Ang 3 milyang biyahe pabalik sa bahay ni Daniel sa Harbor Road ay tiyak na naging bangungot para sa batang si Gianna. Habang nagmamaneho si Daniel, nagsimula mag-text si Gianna sa kanyang kaibigan dahil sa matinding takot at pagkalito. Sinabi niya sa text na hindi ko alam kung ano ang ginawa ng daddy ko. Hindi ko alam kung ano na ang lagay ng mami ko. Sinubukan ng mga kaibigan ni Gianna na kontakin si Kelly, ngunit hindi na nila ito makontak. Bandang 11:45 ng gabi, tumawag si Gianna sa 911 mula sa bahay ng kanyang ama at iniulat na nagbabanta si Daniel na papatay ng sarili gamit ang baril. Agad na tumugon ang mga pulis at nagtungo sa bahay sa Harbor Road. 11:54 ng gabi, tumawag din sa 911 ang mga kaibigan ni Gianna. Iniulat nila na umalis si Gianna kasama kanyang ama nang walang pahintulot ni Kelly. Pagdating ng mga pulis sa bahay ni Daniel, natagpuan nila ito at agad na inaresto dahil sa pagbabanta ng pagpapakamatay. Itinuro ni Gianna sa mga pulis ang itim na semi-automatic na baril na itinago ng kanyang ama sa loob ng bahay. Kasabay nito may ibang grupo ng mga pulis na nagtungo sa bahay sa Brasswood Road. Ang pumungad sa kanila isang eksena ng karumal-dumal na karahasan. Wasak ang harapang pinto at sa loob, natagpuan nila sina Kelly at Kenneth na parehong wala ng buhay at parehong may tama ng mga bala. Pagsapit ng umaga ng Huwebes, August 29, unti-unting lumabas ang buong katotohanan sa mga nangyari. Sinimula ng mga pulis ang investigasyon at ang pagproseso ng 2 crime scene, ang bahay ni Daniel sa Harbor Road at ang pinangyarihan ng pagpatay sa Brasswood Road. Ang natuklasan ng mga investigador ay labis na nakakagulat. Sa pagsisiyasat sa bahay ni Daniel, nakakita sila ng mga dokumentong tinype na naglalaman ng mga detalyadong plano ng pagpatay sa paraang napakadetalyado at nakakasindak. Isinulat mismo ni Daniel ang mga salitang, "Ako ay nasa maayos na pag-iisip at alam ko kung anong aking gagawin." Nadiskubre rin ng mga pulis na may inihanda siya mga bala na may nakasulat na pangalan ng bawat taong may kinalaman sa kanyang kaso ng divorce. Hindi lang sina Kelly at Kenneth, kundi pati ang kanilang mga abogado. Ayon sa Assistant District Attorney, maging ang sariling abogado ni Daniel ay may bala rin na nakapangalan sa kanya. Ipinakita ng ebidensya na sinisisi ni Daniel si Kelly sa lahat ng pagkalugi niya sa pera o pagkawala ng kanyang mga pera. Ang galit niya ay umabot sa lahat ng taong inakala niyang may kasalanan sa kanyang kabiguan. Plano pa raw niya ang isang mas malawak na pamamaslang sa lahat ng taong may kaugnayan sa kanyang divorce. Sa pinangyarihan ng krimen, natagpuan ng mga investigador ang mga tsinelas ni Daniel. Ang isa ay nakahimlay pa sa ilalim ng katawan ni Kenneth. Ayon sa kapatid ni Kenneth, namatay ang kanyang kapatid habang pinoprotektahan si Kelly.
At kahit sa kamatayan, si Kenneth ay patuloy na nagligtas sa babaeng pinakamamahal niya. Ang bodycam footage ng mga pulis ay nakahul ng mismong pag-amin ni Daniel sa pagpatay nung una siyang hulihin. Ayon sa County District Attorney, ang mga pagpatay ay maingat na plinano at isang uri ng ambush. Noong August 29, 2024, sinampahan si Daniel ng 2 counts ng second-degree murder. Sa kanyang pagharap sa korte noong August 30, itinanggi niya ang kasalanan at hindi siya pumayag na magpiyansa. Napuno ng pamilya at mga kaibigan ng mga biktima ang korte at nagkaroon pa ng sigawan sa gallery nang may isang sumigaw na mamamatay tao. Ayon sa ama ni Kelly na si John, ang sakit at kalungkutan ng pamilya ay hindi masukat. Habang sinusuri ng mga piskal ang mga ebidensya na nagpapakita ng maingat na pagplano ng krimen, inakyat ang kaso noong September 6 at ginawang 4 counts ng first-degree murder. At kung mapatunayan na nagkasala si Daniel, siya ay makukulong ng habang buhay nang walang posibilidad ng parol. Ngunit nagkaroon ng matinding pangyayari sa kaso nang sinubukan ni Daniel na magpakamatay habang nasa kustodiya ng Suffolk County Jail na nagdulot ng pinsala sa kanyang spinal cord. Kinailangan niyang operahan at humarap sa korte mula sa kanyang hospital bed. Ang mga pagpatay ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kalungkutan sa buong komunidad ng Long Island. Agad at napakalaki ang naging tugon ng mga tao. Itinatag ng kumpanya ni Kenneth na Converge Technology Group ang isang GoFundMe campaign na tinawag nilang Kenneth's Kids para matulungan ang 3 anak ni Kenneth. Umabot sa halos $148,000 o mahigit 8 million sa peso ang nalikom, halos maabot ang layuning $150,000. Samantala, gumawa rin ang pamilya ni Kelly ng isang pondo na tinawag na Support Gianna After Tragic Loss upang matulungan ang labis na natraumang dinanas ng dalagita. Sa loob lamang na 5 araw, umabot ito sa mahigit $96,000 o halos mahigit 5 million sa peso, galing sa mahigit 1,000 donasyon mula sa mga taong naantig sa trahedya. Ginawa ang memorial service ni Kenneth noong September 3 sa St. Elizabeth of Hungary Church sa Melville na dinaluhan ng daan-daang katao. Isinagawa naman ang memorial service ni Kelly noong September 4 sa Maloney's Holbrook Funeral Home, kung saan naalala siya bilang masigla, mabait at laging may nakakahawang ngiti. Ayon sa kapatid ni Kenneth na si Tommy, hindi nila hahayaang makalimutan ang kabutihan at alaala ng kanyang kapatid dahil lamang sa karumaldumal na krimen. Para naman kay Gianna, ang trauma ng gabing yon, ang magamit sa plano ng sariling ama at marinig mismo ang pag-amin ng kanyang krimen ay isang bangungot na hindi niya malilimutan habang buhay. Si Gianna ay ngayon nakatira na kasama ang mga kamag-anak na sinusuportahan ng kanilang pamilya at komunidad habang sinusubukan niyang tanggapin ang matinding sakit ng pagkawala ng kanyang ina sa marahas na paraan. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!